Happy Easter po sa ating lahat. Palakpakan natin ang ating Diyos. Si Jesus ay muling nabuhay. Tatlong salitang ating pagninilayan ngayong araw ng Pasko ng pagkabuhay. Tatlong salita. Ang unang salita ay taguan. Nung bata tayo, may laro tayo, di po ba? Taguan. Ito yung laro natin nung mga bata pa tayo. Yung taya ang maghahanap ng kalaro. At dapat mahanap niya kahit sa pinakamatitid, pinakamahirap, at minsan palaisipang lugar na tinaguan. Parang ganito rin nangyari ngayon sa ating mabuting balita. Hinahanap ni Maria Magdalena ang katawan ni Jesus dahil hindi na matagpuan. We have heard, they have taken the Lord from the tomb, and we don't know where they put Him. Pero anong tugon ng mga disipulo nung nalaman nila nang wala ng laman ang himlayan ni Jesus? Ayun, kumaripas sila ng takbo patungo sa himlayan ni Jesus. Pero nung naunawaan ng isang disipulo na wala ng katawan ni Jesus, one of the disciples whom the biblical scholars noted that it was Saint John, we have heard, he saw and believed. Nakita niya at siya ay naniwala. Naniwala siya agad dahil sa puso niya, ang ibig sabihin nito, si Jesus ay muling nabuhay. O nga, at di na nila nahanap at nakita ang katawan ni Jesus. Pero sa puso at isipan, natupad ang ipinangako na magwawagi ang Mesiyas sa kamatayan para muling mabuhay. At ito ang tanong sa ating ngayong araw, mga kapatid, ano po ang mga hinahanap ninyo ngayong araw? Ano po ang mga hinahanap ninyo sa buhay nyo ngayon? Magandang trabaho? Jowa? Makagraduate? Ano ang mga hinahanap mo ngayon? Yumaman? Pera? Pagkain? Ano ang mga hinahanap mo ngayon? Gusto mo na makagraduate? Gusto mo na makapasa sa board o sa bar exam? Ano o sino-sino ang mga hinahanap mo ngayon? Mga pamilya mong nasa ibang bansa? Mga magulang mo nagtatrabaho bilang OFW? Mga kapatid, ano o sino-sino ang mga hinahanap mo ngayon? Ano ang ninanais ng iyong puso? But this is the invitation for today. Mga kapatid, let us find Jesus and everything else will follow. Hanapin natin si Jesus. Siya lang at sapat na. Unang salita, taguan. Ang ikalawang salita ay tagpuan. Sa mga susunod na mga araw at susunod na mga linggo, maririnig natin sa ating mga mabuting balita at pagninilayan natin ang pakikipagtagpo ng mga disipulo at si Jesus na muling nabuhay. Si Jesus na pinahirapan, si Jesus na minura ng iba, si Jesus na pinahiya sa krus, makakasalamuha muli nila. Si Jesus na kinotya, si Jesus na pinahiya, pinagtawanan, at kung ano na pang masamang itinapon sa Kanya, nung ipinako siya sa krus. Ngunit, makikipagtagpuan muli siya sa kanila. Sigurado ako, nung nakita nila si Jesus, iba-iba ang reaksyon ng lahat. Yung iba, nagulat. Yung iba, natakot. Yung mga iba naman, napapatungangan na lang. Akala nila,
multo ang nagparamdam sa kanilang harapan. Yung mga nagpapatay sa kaniya, ano kayang reaksyon nila? Malamang nainis sila at gusto nilang patayin si Jesus. Yung mga iba naman, katulad ng isang disipulo, hindi naniwala. At kung ano pang reaksyon nang nakita nila muli si Jesus na muling nabuhay. Pero mga kapatid, ito po yung katotohanan. Si Jesus mismo ang lumalapit sa kanila. Siya mismo ang makikipagtagpuan sa kanila. Hindi yung mga tao. Ang Diyos na muling nabuhay ang makikipagtagpuan sa kanila. Kaya mga kapatid, ano po yung ikalawang mensahe ngayong araw? Anong mensahe ng Diyos para sa atin? Kahit nasaan po kayo, magtago man kayo o hindi, mga kapatid, hahanapin kayo ni Jesus. Kahit nasaan ka pa, kahit ano ang sitwasyon mo ngayon sa buhay, at lalong-lalo na kapag kayo'y nawawala, parang laro lang ng tago-taguan, ang Diyos makikipagtagpuan sa atin. Bakit? Mahal niya tayo at mahalaga tayo sa Kanya. Unang salita, taguan. Ikalawang salita, tagpuan. At ang ikatlong salita para sa araw na ito ay tahanan. Sa ibang gospel account, Mary Magdalene was depicted crying. Umiiyak si Maria Magdalena nung akala niya nawawalang katawan ni Jesus. Naghihinagpis siya dahil ang Diyos na kinakapitan niya ay nawala ng biglaan. Hindi po ba parang minsan sa buhay natin ganon? Hinahanap niyo ang Diyos. May mga pagkakataon, nagtatanong tayo sa Kanya na kung kailan kailangan natin siya, parang hindi natin siya mahanap o makita. Minsan napapatanong tayo sa Kanya ng ilang beses at umiiyak pa sa Diyos. Panginoon, pinabayaan mo ba kami? Panginoon, iniiwan mo ba kami? Pero kung tutuusin, hindi lang nakita ni Maria Magdalena si Jesus. Pinagkamalan niya pang hardinero si Jesus. Nasa harapan niya lang ang Diyos mismo. Nasobrahan yata ang iyak. But dearly beloved, allow ourselves to cry. Pag feeling mo ang Diyos, hindi mo makita at maramdaman, o pakiramdam mo ang Diyos, pinabayaan ka, iyak ka lang, tulo mo lang yung luha mo. Para sa mga pagkakataon, ang Diyos sasabihin sa atin, tahan na. Tahan na. Tears help us to see God clearer. Ang taong hindi umiiyak, malabo ang mata. Kaya kung gusto nyong umiyak, iyak lang kayo. Malay nyo, nasa Diyos, nasa harapan niya mismo ang Diyos. Ang Diyos, sasabihin sa atin pagkatapos nating umiyak, tahan na, tahan na. Mga kapatid, sa Diyos tayo'y tatahan dahil siya lang ang tanging tahanan natin, ang tunay na tahanan. Katulad sa dasal ni San Agustin na hinahanap niya ang Diyos buong buhay niya, nasabi niya na lang sa dulo, akong nilikha mo, uuwi rin sa'yo. Ako'y papayapa lamang sa piling mo. Tatlong salita para sa araw ng linggo na ito for this Easter Sunday. Unang salita, taguan. Ikalawang salita, tagpuan. At ikatlong salita, tahanan. Panginoon, itago mo kami sa iyong puso. Makipagtagpo ka lagi kami at huwag mapapalayo sa iyo. At sa huli, kami ay pipiling lamang sa tahanan mo. Amen.